DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love at Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message mga kapatid para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan, Yes. Ate Love. Ikaw na ba excited, Ate Love, sa ating topic ngayon? Yes, nako, parang makaka-relate tayo nito, Kuya Jerry, Yes. since parang ginagawa na din natin, no? Pero sige, go ahead, Kuya Jerry. Alam naman natin ang ating mga listeners ay mga mag-aasawa. Mm-hmm. Alam naman natin mga ka-Family Matters, mga ka-Hashtag Wednesday. Alam nyo, madalas nating marinig yung linyang health is wealth. Yes. Pero usually, iniisip natin para lang ito sa sarili natin. Para hindi tayo magkasakit o para magkasya tayo sa paborito nating maong. Mm-hmm. Pero, have you ever stopped to think kung paano naka-effect ang physical health mo sa relasyon ninyong mag-asawa? Kasi aminin natin mga kapatid, pag pagod at bloated tayo, aminin natin, mas madali tayong uminit ang ulo. Yes. Diba? Mas konti ang pasensya natin kay hubby o kay wifey. Pero kapag physically fit tayo at puno ng energy, mas ganado rin tayong mag-effort ng ating pagsasama. Kaya ang topic for today na ating pag-usapan is very special. Ito ay ang healthy body, healthy marriage. Kaya naman mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong sumali sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. O mag-comment sa ating Facebook page mga kapatid, i-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan, sabi mo nga kanina, Kuya Jerry, napaka-interesting at napakaganda ng ating pag-uusapan sa umagang ito since New Year, no? I believe, no, tayong mga mag-asawa dyan ay may mga iniisip na tayong goal. So why not isali natin to healthy body, healthy marriage. Dahil a healthy marriage, ito'y closely connected to how we care for our bodies. Kagaya ng ating devotional kanina sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, which reminds us that our body are temples of the Holy Spirit. Yes. And dahil dyan, we should honor God using our body. And when we honor God with our bodies, our marriage is also blessed. Yes. Oo. Kaya naman, Ate Love, no? Let's be honest. Ang ating point 1 ay itong our bodies affect our marriage. So, kapag isa dito, Ate Love, kapag kulang sa tulog, mainitin ang ulo. Yes, totoo Kapag yan. unhealthy ang lifestyle, mabilis mapagod, madaling magalit. Totoo yan, Kuya Jerry. I agree with you. At minsan, ang asawa ang nagiging emotional punching bag. Oh, diba? Ay nako, nangyayari talaga to. Reality talaga to, no, sa
buhay mag-asawa. Kaya importante na maintindihan natin na ang kalusugan ng isa ay kalusugan ng relasyon ninyo. Oo, kaya naman, Ate Love, no, ngayon ay ating himay-himayin. Ano ba tong our bodies affect our marriage? Kasi, dito Ate Love, makikita natin yan na ipaliwanag na ang katawan natin ay hindi lang atin. Yes. No? Anumang nararamdaman natin physically, nadadamay ang asawa natin. Kaya, una dyan, dapat tingnan natin ang ating energy levels. Yes. Kapag lagi tayong pagod o walang energy dahil sa bad diet, yung kasi bagong taon, ano yung mga New Year resolution natin, magda-diet, dieta tayo. Pero bad diet pala yan. O kawalan ng exercise minsan, no? Wala na tayong natitirang best self. Yes. Totoo. Para sa asawa natin, yung pagod natin sa trabaho, nadadala natin sa bedtime. Totoo yan, totoo yan. Hindi na, parang nawawala na yung gana mo din kasi nga napaka-busy sa work. Parang ano ka na talaga, parang yung time mo nandun na lahat sa work. Oo. Tapos plus, meron tayong tinatawag na stress eating, Kuya Jerry. Oo. Nang dahil dyan sa stress na yan, napasarap yung kain. Kaya na no, imbis na quality time, tulog agad. Yes, kasi nga wala ka ng energy for that day, for kaya, that night. Kaya nga, Ate Love, no, sa buhay mag-asawa, dapat nandyan kayo nagsusuportahan. Walang iwanan. Kada bang, kung unsa kapoy siya sa trabaho niya, imbis i-encourage niya mo, idasig niyo mo siya nga, why not mag-exercise tayo, Han? Para ano naman tayo, makagain tayo ng energy natin. Totoo nga, pagod tayo sa trabaho. Pero aminin natin, kailangan din natin ng exercise minsan. Yes. And totoo yan, Kuya Jerry, na ako personally, napapansin ko din na kapag ka nang nakay-exercise, kapag ka nagpasingot ka, Oo. no? Kana bang imong body mo, pag once magud nga wala kay exercise, imong body pod maluya murag ikaganahan na mag-work, no? Pero kapag may exercise ka, nagpasingot ka, ay nako, parang ganado ka sa mga ginagawa mo. Kaya ang maganda dito mag-take time talaga na makapag-walking man lang. Ang sabi nga dyan, no, na kasama dapat sa diet mo yung 30 minutes na walking or jogging. Totoo yan, Ate Love. No, nanood ako ng video kanina about sa ano ba yung kalagahan ng walking. That is cardio kasi, Ate Love. Yes. At saka yung mga kanabang alsa kag bugat, kuan din na siya kanang ginapaspas ang imuhang digestion. Kanabang imuhang kuan kay kabronata sa mga ida-idaran, mga age 40 pataas. Mahirap nang mag-digest. Mahina na kasi ang Mahina na. metabolism. Yes. Kaya napaka-importante pala itong pagja-jogging at saka nagkanabang dili mo nga ato jud mag-weightlifting jud ka, di ba na siya importante yun. Isag ka na sa balay ordinaryo lang, kanabang mag-asal sa pugabugat para di ang imong lawas mahatagan mo pansin o ang imong lawas pod mahimo siya nga kanang kusgan, healthy siya kay nagpasingot man ka. And maganda dyan, sasabayan ka ni Mrs. No? Maganda kapag kayong dalawa ang gumagawa niyan para si Mr. din ma-encourage. Yun ang maganda. Na importante yun ang energy levels na. Pangalawa, Ate Love, kasama ito sa Our Bodies Affect Our Marriage, itong mood and patience. Yes. Maapektuhan din yun. Science proves it kapag hindi healthy ang lifestyle, you know na, mas mataas ang cortisol. Ano ba tong cortisol? Ito yung stress hormone. Mas mabilis tayong uminit ang ulo at maging irritable. Kung dili ka nakapag-release o ka ng stress hormones, alam wala exercise, kay tungod kay kapuyon ra ka, mo din na usahay nga dali ra ka. May mood swing. Oo. Kaya wala din na mo gipagawas. Kailangan talaga ang exercise at love sa ating mga listeners, no? May nalalaman tayo dito. Mas mabilis tayo uminit ang ulo at magiging irritable. At maliit na bagay, nagiging malaking away dahil ang bad mood tayo tayo physically. Yes, na bad mood na dahil nga hindi natin na-release yung cortisol na dapat pala i-release yun. Yun bang kailangan ma-relieve yung stress mo? Dapat may stress reliever ka and
magandang stress reliever yung pagpapasingot. Oo. Yung hindi naman necessary, hindi naman sa ano no, kasi isang side effect lang talaga yung malulose weight ka. Oo. Ang pinaka maganda talaga kung bakit tayo Nag-exercise. nagpapapawis, Oo. nag-exercise, yan talaga no, kailangan ma-release yung mga bad vibes. Oo, yung mga para to stress hormones Yung mga natin. stress. Lingid sa ating mga listeners, ano ba yung cortisol? Ito yung mga stress hormones. Yes, yun ang mga stress hormones na dapat ma-release. Kay kung dili na siya ma-release, Kuya Jerry, magtapok na siya sa imuha, no? Mo na ang makakos ni mo nga kana bang dili na ka ganahan maglihok. Oo. Hindi na ka ganahan mag-work. Kaya ang imuha manggod kay kapoy na kaayo, then nagpatong-patong na. So, maganda pala na take a break Oo. together with your partner, with your spouse, mag-break kayo, and then i-release nyo yung cortisol na yan. Oo. Mabino mo, kung malala mo mga kapatid, kung madaling kilos lang, nagagalit ka kaagad, Oo, no? oo. Ay, dapat ilabas na yung cortisol na yan, ang yung Yes. mga stress hormones. Kailangan nating mag-exercise pala. No, kanang maayong fit sa imong lawas, additional naman natin love God. Oo. Part na Side sa- effect lang na Oo. kumbaga. Pero ang napakaganda dito, inilabas natin yung ating stress Yun bang hormones. healthy mind ka rin, no? Yun bang hindi ka magiging, totoo yan kasi kapag ka-stress, alam mo Kuya Jerry, totoo to, kapag ka-stress ka, mababad mood ka talaga. Kasi ang daming mong iniisip eh. Ayan. Yun ang ating pangalawa sa ating number 1 pa lang. Pangatlo at ilad itong self-confidence, no? Kapag feeling natin healthy at fit tayo, mas confident tayo. At ang confidence na yan ay nagre-reflect sa intimacy at kung paano natin dalhin ang sarili natin sa harap ng ating partner. Kaya nagkakaroon pala ng self-confidence. Yes. O, di ba? Oo. Ano ka na, confident ka na sa sarili mo, lalong-lalo na kapag ka-fit ka na. Kasi naniniwala ako, Kuya Jerry, na dapat, kahit na ilang years na kayong kasal, dapat, andun pa rin yung pagpapa-impress mo sa partner mo. Kada bang ipakita gyapon nimo ba nga, wala ka nagpasagad sa imong lawas. Oo. No? Kaya minsan, believe tayo sa mga nanay na kapanganak pa lang, pero yung Oo. fit na fit pa Fit rin. na fit kasi Pero, nasanay silang ganun. pero di taangay maingit anak, kailangan man yun ng design silang lawas. Pero hindi naman ibig sabihin dyan na bang, ay, nanak mo ko, nandako mo ko, natural lang na siya. Pero, wag natin sabihin na hindi na natin kailangan exercise. Yes, yun bang, iiwasan nating mag-mindset na, ay naku, kasal naman ko, mag-exercise pa man. Oo. Magpaniwang pa man ko nga, okay na, gidawat man ko, gipakaslan man ko sa kumbana, dapat dawaton ko niya. Nako, maling mindset po yan, no? Ay, yes, tanggap tayo ng ating mga partner, pero dapat pala din isipin natin yung ating sarili. Na huwag tayo magpabaya sa ating sarili. Kasi kapag grabe na yung natin, yung kanabang grabe na kayo na stress and then napapabayaan na yung katawan natin, no, at nagsistress eating na tayo, hindi na siya maganda ang resulta. Yes. Marami ng complications na mangyayari sa katawan natin. Ayan, napakaganda. At hindi pa dyan, mga kapatid, tandaan din natin yung sleep matters natin. So, dapat wag nating kalimutan. Yes. 7 to 8 hours at love ang Matulog dapat. ng sa tamang oras at yun 7 to 8 hours talaga. Oo, at saka yung ating food choices matter. Yes. No, dapat piliin natin yung mga food na healthy. Hindi naman sila sabi natin huwag ka kumain dyan. Pero dapat majority, mas madalas talaga kumain tayo din ng mga masustansya. Yes. Tulad ng mga prutas, gulay, ganyan mga kapatid. Pangatlo naman, rest is spiritual. Oo, hindi yan pagiging tamad. Totoo yan, no? Kahit nga, naulit na natin to dito sa Family Matters, kahit nga si God, no? When He created the world, anong ginawa niya on the Seventh seventh day? He rested. Biblical talaga yan. Yes, it's biblical and it's spiritual and we deserve rest, kagaya ng Panginoon. Yan. Yun ang ating una at love, that our bodies affect our marriage. Yes. Ayan. At dito naman tayo sa ating pangalawa at love, itong health is a shared responsibility. Yes, totoo yan. Kasi sa buhay mag-asawa, hindi ka na solo. No? Kapag may sakit ang isa, naku, parehong apektado kayo. Kaya health is not control. It's
care. Dapat, no? Kung mahina ang isa, dapat alalayan natin. Totoo. Huwag pabayaan. Tulungan natin na makarecover. Kumbaga, Ate Love, give and take. Kasi sa mata ng Diyos, isa na lang kasi kayo. Kaya nga sinasabi na shared responsibility yan. Hindi na kailangan suluhin mo yan. Oo. Kaya mga kapatid, hindi natin pinipilit ang asawa. No? Sinusuportahan natin. Karami ito masaya katawanan at tila ba, ikaw ganado kay ikaw mag-exercise, jogging, mo yung bugso ni Bart. Kaya na mag-jogging tayo, mahinong daw nga mag-away mo. Ayaw, pugsa. Dapat, pabayaan natin. Hintayin kung kailan siya Ready. Kasi Yes, totoo minsan yan. hindi sila ready talaga. Oo. Dapat suportahan natin. Sabay kayong naglalakad. Yun ang maganda din. Di ba? Sabay kayong nagbabago ng habits. Yun ang maganda na kayong dalawa talaga sabay nag-grow. Wag yung napilitan lang ang isa. Yes, Dapat gusto niyong dalawa talaga yan. At last Latilan, sabay kayong nagdadasal. Yes, totoo yan. So, kaya nga naman mga kapatid, ang pagiging healthy ay hindi solong biyahe. Teamwork ito sa loob ng marriage. Yes, no, totoo yan. May teamwork, kaya nga dito sa Family Matters, lalong-lalo na dito sa #Wednesday edition no, na pinag-uusapan natin ng couples, lagi talaga nating ini-encourage yan na teamwork talaga ang pag-aasawa. Ayan mga kapatid. At dito naman, pasok dito Ate Love, sa health is a shared responsibility. Una, the partner effect. Yes. Ano bang epekto ng mga mag-partner? Mahirap mag-diet kung ang asawa mo ay laging nag-uwi ng donuts o junk food. O alam mo yung nagda-diet yung asawa mo, no? Alam mo yung nagda-diet yung Oo. partner mo, pero lagi mong inuuwian ng mga masasarap na pagkain, mga unhealthy or less healthy food. Alam mo na ang partner mo ay nagda-diet. Pero para yung ginasungog yun yung ba, karon dalhan ako tug lechon, dalhan ako ng ano. Minsan nakakatawa yan Tilag kasi may mga video clips sa Facebook na ganito ang nangyayari. Yes, oo. Yun ka namang ginasungog. Ginasungog naman yun noon. So you have to be each other's cheerleader. Ika nga. Hindi saboteur. Diba? Yung ba nagsasabotahe, sinasabotahe yung ginagawa mo. Totoo ito, Kuya Jerry. So, as a wife or as a husband din, you have to respect na yung asawa mo nag-healthy living or meron Yes, siya of ginagawa course. sa sarili niya. Oo, Kaya, kasi yun. Kasi pag alam mo na ay talagang goal niya talaga nitong 2026 na mag-ano na siya, less carb na siya. Tapos ikaw naman parang tinitestingan mo talaga siya. Mag-less carb ka ha ngayon. Dadalhan kita ng ganito, ganyan. Paano Naku, yun? kailangan natin talagang magkaroon ng respeto sa ating mga partner. No, na bigyan sila ng space sa mga ganitong bagay kasi this is personal to them sa ating mga partner. Yes. Yun ang una, the partner effect. Ang pangalawang punto dito sa health is a shared responsibility, itong modeling habits. Oo. Kung gusto mong maging healthy, ang mga anak nyo, eto maganda. Ano? Dapat makita nila na kayo mag-asawa ay nag-e-effort. Yun. No, yung bang makikita nila na, ay wow, sila mommy at daddy, Sasama yan nag-e-effort. sila. Yes, nag-exercise. So, sila din may encourage sila. So, mag-set kayo ng schedule, no? Instead na mag-scroll lang sa phone, no? Oo. Sa mga social media. Bakit hindi kayo mag-walking sa hapon? Yan. No, yung pag-usapan niyo buong pamilya na mag-walking kaya tayo kada hapon. No, alam mo Kuya Jerry, kahit na, yun na nga, kahit 1 hour walking or di kaya mag-start na muna sa 30 minutes. Pinakamababa at No, na 30 walking. minutes. Oh. Kasama na yung bonding mo sa pamilya mo. Tapos kapag ka nag-scroll tayo ng cellphone, ako halos buong araw. No, why not gawin natin to? And it starts with you parents. Kayo Yes. mag-asawa. Magsisimula yan sa inyong dalawa. Ipakita natin sa mga anak natin na kaya nating gawin to, na pwede nating ma-encourage ang ating mga anak. No, kasi sa panahon natin ngayon, Kuya Jerry, napapansin din natin no na masyadong babad ang Yes. ating mga bata, no, yung mga kabataan, yung mga youth natin, masyadong babad sa cellphone, sa social media.
yung mental health nila naaapektuhan na. Oo. Kaya maraming mga awareness ngayon regarding mental health, Yes. no, na pinapatupad, no, sa mga pang-government natin. May mga mental health Yes. awareness talaga. Kaya napakahalaga na simulan sa bahay. Simulan ninyo dalawa mag-asawa, maging modelo kayo sa inyong mga anak. Yes. No, encourage them kasi wala namang ibang makakatulong kayo lang. No, kasi napaka-prone talaga ng mga bata ngayon sa yun bang yung depression, hindi na maganda yung mga iniisip nila. Kaya Oo. talagang aksyonan na natin to mga ka-family matters. Kasi nga, hindi sila nakapag-release ng stress hormones. Yes. And then, yung stress nila, doon nila nare-release sa pagbababad nila ng cellphone. And then, hindi na maganda yung effect nila naman kasi yung mental health naman nila yung naapektuhan. Kaya, mga ka-family matters, mga couples na nakikinig dyan, lalong-lalo na sa mga may anak, no, talagang simulan natin tong modeling habits ngayong 2026. Yeah. Yan. At ang pangatlong punto natin dito sa health is a shared responsibility to yung future-proofing. Ayan. Alam mo mga kapatid, alagaan natin ang isa't isa para to grow old together. Ayan. Yun yung sabi ng Napakaganda kanta, naman yan. I wanna grow old with you. Yan. Ayaw nating maging burden sa isa't isa, 'di ba, Ate Love? No, ang pagdating ng araw dahil sa mga sakit na pwede naman nating naiwasan. Yes, Kaya nga totoo may yan. kasabihan tayo, Ate Love, preventable diseases. Yeah, or di kaya prevention is better than cure. Kaya prevention is better than napakahalaga na ma-prevent, no? Hindi man ma-cure, pero at least sa simula pa lang nape-prevent na natin. Kaya napakahalaga niyan, Kuya Jerry, na magkaroon tayo ng future proofing. Oh, kaya nga no, gamitin natin ang mga salitang ito, no? Sabihin mo sa asawa mo na tara, lakad muna tayo Yes. or lakad muna tayo. Lalong-lalo na kapag kasi nag-aaya si Mrs. or si Mr. na mag-walking muna tayo, walking tayo, dapat meron tayong courage na samahan, especially kung hindi busy. Oo. Yung bang meron kayong yung bang mahabang time, Oo. maganda yan gawin nyo kahit 30 minutes lang. Oo, at saka ito ding sabay tayong magpahinga. Yes. Kanang relax. Joyride mo, asawa mo adto. That is rest na, kapatid. Totoo Pangatlo naman, ipanalangin kita. Kung Yes. pagod ka, kung masama ang katawan mo, mag-ano ka sa kanya, i-pray mo siya. This is really true sa mga buhay mag-asawa. Talagang encourage talaga natin po sa ating mga ka-family matters dyan, no, mga couples. Always pray for your spouse. Pagdasal mo talaga lagi yung partner kasi napakahalaga niyan. Mas maganda kasi talaga, Kuya Jerry, na yun ang sabi dito, no, na to grow old together. Maganda Yeah. talaga na kasama kayong tumanda. Oh, kaya nga no, tandaan natin itong pangalawa, mga kapatid. Health is a shared responsibility. Ayan. Ang ating pangatlo naman, mga kapatid, ito yung tawag natin na stress, rest, and faith. No, maraming sakit ang nagsisimula sa stress. Totoo yan, Ate Love. Kaya sinabi ni Jesus, "Come to me and I will give you rest." Yes, totoo yan, Kuya Jerry. Ang pahinga, hindi naman ito katamaran. Ako, ito ay pagtitiwala sa Diyos, no? Yun bang naniniwala ka that God has His own ways. Kapag marunong tayong magpahinga bilang mag-asawa, mas nagiging gentle kayo sa isa't isa. Lalong-lalo na kapag kayong pahinga ninyo ay kana bang full ang inyong rest. Kana naka-well rested jud mo. Oo. Yun bang mawawala talaga yung mga mood mo na irritated ka. Mapapalitan talaga yan ng yun bang mapapansin mo talaga na may gentleness na kayo sa bawat isa. Oo, totoo yan, Ate Love. Kaya naman, mga kapatid, dito sa stress, rest, and faith, isa na dito ang stress management. Totoo yan. Oo. Sa hirap ng buhay ngayon, stress is inevitable, no? Pero kung hindi natin ito i-handle ng tama, marriage ang sasalo ng pressure. Kailangan nating matutunang i-decompress ang stress bago pumasok sa pinto ng bahay. Totoo yan. Kana bang kung feel na to nga coming na ang stress, i-manage gid nato na. Wala natin mga kwan po, Kuya Jerry, no, na mga videos or na mga articles regarding stress management. Stress, oo. No, kaya napakahalaga
na marunong tayo mag-manage sa ating stress. Kasi, let's face the truth, nandyan talaga ang stress. Yes. Kahit na wala kang trabaho, kahit na Stress. may trabaho ka, kahit na nasa bahay ka lang, nag-aalaga ng mga bata, naku, may mga stress talaga ang hinaharap na tayo. Kaya ang magandang gawin ito, marunong tayo mag-decompress. Yes. No? Bago ito pumasok sa ating bahay, marunong tayo mag-decompress. No? Yeah. Napakahalaga na ma-manage natin itong tinatawag na stress. Kasi nga, kung too much stress, it will lead to depression, especially sa mga bagong nanay, no? Sa mga bagong panganak. Naku, napakahalaga na hindi po tayo ma-stress masyado. Napakahalaga na magkaroon tayo ng stress management. Yes. Kasi hindi po madali ang bagong nanay. Yes. May mga pinagdadaanan yan sila, dumadaan yan sila sa postpartum. And then iba yung mga iniisip na mga postpartum na ganyan. Oo. Oo. So napakahalaga na, and then kayo din na mga mister, no? Tulungan natin ang mga misis sa mga nangyayari sa kanilang buhay na ganito. And ayun yung unang punto ng stress, rest, and faith. Stress management. Pangalawa naman, the power of rest. Oh, ano yung the power of rest, Ate Lai? Meron pala talagang kapangyarihan itong pahinga. Oo. Sa Biblia pa lang, no? God commanded the Sabbath. Mm-mm. Ito yung pahinga. Rest, oo. No? Minsan, ang kailangan lang ng marriage nyo ay hindi deep talk. Minsan, kailangan natin na mahimbing natulog. Yan. Kana bang basig kulang ra day kag tulog mo nang nasulti nimo na sa imuhang Nabigla. partner. Nabigla lang. Oo, mo nang nakasulti ka niya og sakit kay basin di ay na kuan di Kulang ka tulog. bilar di ay ka Kulang kagabi, tulog, di ba? oo. Or di kaya na kay giunahon pag-ayo na that causes you to sleep late, no? Kaya napakahalaga na magkaroon ka din ng mahimbing na tulog. Yes. Kumbaga, huwag ka muna magdesisyon ngayon, itulog mo muna yan. Yeah. Baka pagising mo, magbabago Okay yung na. ano mo. Presko na. Kasi nga, you just need rest. Because rest restores our kindness and perspective. Totoo yan, Atila. Kaya tandaan natin mga kapatid, the power of rest. Pangatlo naman, dito sa ating pangatlong topic, faith as the anchor. Kapag physically exhausted na tayo mga kapatid, faith keeps us going. Kapag may sakit ang isa, ang faith ang nagbibigay ng strength sa partner na mag-alaga. It's about honoring God with our bodies. Yes. Dahil ang body natin ay temple of the Holy Spirit mga kapatid. When we take care of our health, we are also honoring the giver of life. Totoo. Ito na yung sinasabi natin kanina sa ating Bible verse kanina sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. No, that our body is the temple of the Holy Spirit. At dahil dyan, dapat hindi tayo maging exhausted physically. Yes. Kung bang, kasi minsan no, meron tayong ganitong mindset na dahil nagkasala ako, paparusahan ko ang sarili ko. Oo. No, hindi ako kakain. Yung mga ganun. Hindi ako kakain kahit na hindi ka sanay na mag-fasting. Kahit na yung motive mo is para lang parusahan yung sarili mo, tapos magfa-fasting ka, yung mga ganung mindset. Naku, maling-mali po talaga yan. Oo. No, always remember that faith keeps us going. So, ang mangyayari dyan is kapag may sakit yung isa, dapat natin silang alagaan. Yes. Tamang Kaya nga tama. sinasabi natin sa ating mga marriage vows na in sickness and in health. Yan. Totoo yan. At alagaan talaga natin ang ating mga katawan dahil eto po ang temple ng Holy Spirit, no? And when we take care of our bodies, it means that we honor God. Kaya nga naman mga kapatid, ngayong umaga, tandaan natin, Yes. hindi perpekto ang katawan, ang ating katawan. Pero mahalaga ito sa Diyos. At kapag inaalagaan natin ito, mas tumatagal at tumitibay ang pagmamahalan. Totoo yan. Kaya nga naman mga ka-Family Matters, napaganda ng ating napag-usapan ngayon, ang healthy body, healthy marriage. Pero sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Yes. Mga ka-Family Matters, gusto naming marinig kayo. May mga katanungan po kami. Una, anong health habit ang gusto ninyong baguhin bilang mag-asawa? Yes. Ano ba yung mga gusto niyo? Like, ano, gusto niyo bang umiwas na muna? Or, eto yung mga tinatawag nila na
Gusto nyo bang mag-keto muna na diet? Oo. No? Yung Hindi, ka na bang less carb? Yes, mga less carbs. Or gusto nyo bang yung intermittent fasting? O kaya Marami. magsimula na kayong mag-walking 30 minutes kayong Yes, dalawa. kahit Walking doon lang. muna. No, kahit doon muna. Ano ba yung mga gusto niyo baguhin bilang mag-asawa? Hindi yung sa ikaw lang ha, yung dapat sabay kayo. O yan. Pangalawa naman, tanong Ate Love, ano ang mas challenging sa inyo ngayon? Physical o emotional health? Yes, totoo yan. Ang pangatlo naman, Ate Love, paano kayo nagtutulungan para manatiling healthy? Ayan, importante pala itong magtutulungan, Ate Love. Yes, tama ka dyan, Kuya Jerry, no? Dahil sa bawat tahanan, may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig at katatagan. Baka nga, ang inyong karanasan ay makapagbigay inspirasyon sa iba, kaya maaari nyo po itong i-share. I-share nyo po sa amin sa pamamagitan ng text o message sa ating Facebook page na 1116 DXAS, your community radio. Lalong-lalo na dito sa ating hashtag Wednesday edition. Kaya naman, mga kapatid, this week, challenge natin ang sa ating sarili. Yes. No, mag-decide tayo para sa ating healthy living. Kaya naman, I want you to live with some practical steps. No? Hindi sapat na alam lang natin ang impormasyon. Kailangan nating ilapat ito sa ating buhay mag-asawa. Ang unang-una, mga kapatid, ito yung the starting point. No? Huwag nating biglain. No? Yes. Hindi tayo kailangang tumakbo ng marathon agad bukas. Totoo. Totoo. Kalamitan, tungkol kayo na challenge ka, ugma ako nang i-appeal ng marathon. Piling No. ko fun run. Oh. Ang una natin ng mga kapatid gawin, eat together healthy style. Yes. Subukan ninyo na kahit isang meal lang sa isang araw, yung talagang healthy choices. Yung less salt, less sugar, Yes. more kwentuhan. Kasaya pa dito, Ate Love, the 15-minute walk. Imbes na mag-FB or TikTok bago matulog, why not take a 15-minute walk sa labas? Yes. No phones, just holding hands and breathing fresh air. Mag-holding hands nga talaga, ha? Napakasimple. Pero malaking tulong sa physical and emotional connection ninyo. Pangatlo naman, Ate Love, check in with rest. Tanungin ang asawa, Han, or Habi, or anong tawagan nyo, pagod ka ba? Anong pwede kong gawin para makapag-relax ka? Minsan, ang pinaka-romantic na gift ay ang pagbibigay ng oras para makapag-nap o makapag-rest ang partner mo. Totoo. Ayan, pangalawa naman, Ate Love, itong ating encouragements para sa lahat ng mga nakikinig ngayon, especially sa mag-asawa, mga ka-family matters, your body is the only place your marriage has to live. Kung pababayaan natin ang ating kalusugan, ninanakawan natin ang ating asawa ng mas marami pang taon na kasama tayo. Kaya huwag kayong mag-guilty kung napabayaan ninyo ang inyong sarili nitong mga nakaraang buwan o last year. Today is a new day. Yes. New year, no? Kumbaga, Ate Love. God mercies are new everything morning. Hindi pa huli ang lahat para maging healthy. Gawin niyo ito hindi lang para maging fit sa paningin ng iba, kundi dahil mahal ninyo ang asawa niyo at ang pamilyang binubuo ninyo. Remember, honoring your body is a form of worship. And taking care of your health is an act of love for your spouse. Kaya ngayon, pag uwi ninyo, bigyan niyo si Mr. o si Mrs. ng mahigpit na yakap. Sabihin niyo, magpalakas ako dahil gusto pa kitang makasama ng matagal. Yun, no. Naku, napakaganda ng mga words na ganyan. No? At para naman sa akin, Kuya Jerry, sa mga couples natin na nakikinig dyan, no, your marriage is a gift from God. Yeah. No? Kaya, and so, are the bodies He has entrusted you. Ito, katawan natin, ito yung gift din ng Panginoon. Kaya, caring for your physical health is not just a personal choice. It is an act of love for your spouse and a form of worship to God, sabi mo nga kanina. When you take care of your body, you are also protecting your marriage. Oo. Kasi nga, gusto mo pa makasama ng mahabang buhay ang iyong partner. A healthy body helps you have the strength to serve
one another. The patience to communicate with grace and the energy to enjoy life together. Yeah. Small choices like resting well, no, eating wisely, moving your body and managing stress can make a big difference in how you love and relate to each other. Totoo Yeah. yan, malaki talaga ang nagagawa ng pagkakaroon ng tamang rest. Kasi ito yung nakapagbibigay sa atin ng difference kung paano talaga natin mamahalin ang ating mga spouse and paano tayo makarelate sa bawat isa. Yes. Kaya mga ka-family matters, no, sa mga ka-hashtag Wednesday natin, this is not about perfection or appearance. It is about stewardship. God did not give you your body for yourself alone. He gave it to help you love your spouse faithfully and fulfill your calling together. Kaya encourage one another, not criticize. Oo. Huwag kang mag-criticize na, "Uy, kadako na ba kay nimo? Sa may plano nimo sa imong kinabuhi?" May linya pa tayo, ang pangit mo na. Oh, naunsa naman ka nalo siyang no, grow together, not compete. Choose habits that build your intimacy or your life, joy, and unity. As you honor God with your bodies, you strengthen your bond, deepen your intimacy, and reflect God's love through your marriage. Kasi nga, lastly, a healthy body supports a healthy heart, and a healthy heart nurtures a healthy marriage. Kaya walk this journey together, one loving, faithful step at a time. Yes. Ayan. At yun ang ating topic ngayong umaga, Ate Love. Healthy body, healthy marriage. At Ate Love, maikli lang po ang ating oras ngayong umaga. Dahil may isang oras lang po tayo. Ayan. At tayo dadako na po mga kapatid sa ating mga panalangin. Ayan. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa buhay at lakas na iyong ibinigay. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng aming katawan at relasyon. Pagalingin mo ang may karamdaman, Panginoon. Palakasin mo ang nanghihina at pag-isahin mo ang bawat mag-asawa sa iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. At maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkaw Man kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po kami ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga sa lahat. God bless and bye-bye. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo